Buksan po natin mga kapatid muli sa ating pong passage na aking pong sinimulan po ng Wednesday. At ito po ay mula sa Philippians chapter 2, verses 7 and 8. Aklan po ng Filipos, kabanata 2, talata 7 hanggang 8. Kung ating talata, pag-aaralan po sa gabi ito. Basahin ko po ang tingnan po natin sa ating mga Biblia. At pagkatapos tayo po ay mananalan. Philippians chapter 2, verses 7 and 8. But emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Ito po ang pinag sa pagkabasa natin sa salita tayo pinag. Diyos, muli po, ay aming pong inalangin sa iyo, ang aming pong sandali ng pakikinig ng iyong salita. At ang iyong lingkod sa gagamitin na pagkakabit o Diyos, hindi po manatawad sa akin po mga pagkakasal. At patuloy naman, italo niyo po lamang ako sa likod ng inyong kapananan. At ang aming pong mananalang sa mensahe na di po niyo sa amin ay tunay po na nahulugan ng pagparito ng aming Panginoon. Sana ito ho ang kapaskuhan po Diyos na siyang pinag-iipon po ng bawat isang amin. Kaya tuloy Ama, ang unahin po ang bawat isa at ang isang Espiritu ang isang magbigay na liwanagay sa amin sa makapakinggan po namin salita at hindi po maging distraction sa aming pakikinig at ano pang pwedeng gawin ang kaaway sa amin sa gabi po nito. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Iyong Jesus. Amen and Amen. Kailan po natin muli mga kapatid is the humanity of Christ or Christ's humanity, our hope. So, ang pagkakatawang tao ng Panginoong Jesus at ang ating pag-asa. So, yun po yung ating pamagat. At nung nakaraan pong Wednesday, so, ating pong tinignan po ang verse 7. So, ang sabi po dito is, but emptied himself by taking the form of a servant and being born in the likeness of man. So, without Jesus, taking the form of a servant, so kung wala po ang Panginoong Jesus na nag-anyong o nagkatawang tao, kung wala po ang Panginoong Jesus bilang isang lingkod o bilang isang individual na nakita mo ang mundo na nagpakababa upang tubing ang plano ng pagtutubos. Wala po tayong ipagdidiriwang ngayon. Wala po tayong celebration ngayon. Wala pong Christmas. Even wala rin po tayong Sunday worship. Okay? Kasi lahat po yan ay magkaka-connect. Magkakadugtong po ang lahat ng ito. So, the reason why we celebrate the Lord's Day every Sunday is because of the risen Christ, ang Panginoong Jesus na nabuhay muli. At nagsimula po ang pagkabuhay ng Panginoon sa kanyang pagsilang, of course, sa kanyang pagiging tao. Kayo po sa kanyang kamatayan. Kaya, kung hindi mo nagkakatawang tao ang Panginoong Jesus, kung hindi mo siya naging tao, so there will be no Christmas. Wala po tayong celebration. Wala po tayong ganitong gagawin kung saan ay may kumot sa ating mga puso at galak na ikinagdiriwang po ang pamangalakan po ng ating Panginoon. And last time, so makikita mo natin sa verse 7, he emptied himself so that his humanity is proven by his incarnation. So, of course, ang kanyang pagiging tao is that siya po ay nagkatawang tao. Tinatawag po natin incarnation na siya'y naging laman, the word became flesh. That is an addition of a new nature, not a subtraction of himself. Kasi ang empty himself is a quotation or mayroon pong interpretation na talagang literal po na hinuman ng Diyos o ng Panginoong Jesus ang kanyang pagka-Diyos. Pero hindi po yan ang sinasabi ko dito, kundi ang sinasabi ko dito is sa dagdag ng panibagong talikasan at sa pagdadagdag niya ng bagong talikasan, kaya kung itinago ang kanyang ilan sa kanyang mga katangian bilang Diyos. So yun po yung sinasabi po dito, empty himself, that is an addition of the nature, that is human nature. And also in Colossians 2, in bodily form, ano po, ay yung kapuspusan po ng Diyos ay nalalahan
kay Kristo. So the fullness of God dwells in bodily form ng ating Panginoon. Kaya His humanity is proven by His incarnation and His humanity is proven by His servitude. Kanyang paglilingkod o pagiging isang lingkod, taking the form of a bond servant. So dito po sa ESV, ang ginamit po is servant. Pero sa ibang translation, ang makikita po natin is bond servant. So which is mas malapit po doon sa original. Kasi pag sinabi po natin bond servant, talagang wala siyang possession sa kanyang sarili. Hindi niya pag-aari ang kanyang sarili, hindi siya pagmamayari ng iba. Okay? Yun po yung sinabi po dito that taking the form of a bondservant. So, the King of Kings and the Lord of Lords really became the bondservant of bondservants. That is the very essence and nature of the bondservant. So, si Kristo ho ay nagpaalipin. Na in the point na katulad po natin na tayo mo'y alipin ng kasalanan, hindi siya ho ay nagpaalipin sa kalooban ng kanyang Ama. Ito yung sinasabing ko, taking the form of a bondservant, and He who is in Himself all things altogether took the form of a slave who possesses nothing. Sa nagmamayari ng lahat ng bagay, sa nagmamayari ng lahat ng nilikha, ay naging isang slave o naging isang alipin na walang pagmamayari. Okay? Ito yung sinasabi mo dito, form of a bond servant. So, the servitude of Christ. Pagiging lingkod ng Panginoon. So, hindi mo magaganap ang paglilingkod na ito kung hindi mo siya nagkatawang tao. At ang ikatlo, His humanity is proven by its likeness to every human. So, yung pagiging tao ni Kristo ho ay hindi ho 99.9% o let's say 95% tao si Kristo. Kasi, makapangyarihan siya. Sabihin natin, hindi na siya tao because nakakapagpagaling siya ng mga sakit, nakakapagpalaya siya ng mga masasamang espiritu, o siya ay nakakagawa ng mga himala. Nagawa niyang tubig ay yung anak ay maging, o yung tubig ay maging anak. Diba sa Cana, sa chapter 2. Diba? Napagaling niya ang isang bulag sa pamamagitan ng kanyang laway. Diba? So, para sa kanila, si Kristo hindi lang kumbaga, hindi siya talaga tao, in a way na meron sa kapangyarihan. But He is fully human. Sapagkat yung likeness na tinatawag po dito is not having some similarity. Hindi yung ibig sabihin na yung likeness po dito is may pagkakahalintulad lang si Kristo sa atin bilang tao. Kundi siya'y katulad natin. Regardless or magwala lang po, maliban lang sa ating kasalanan. Okay? Yun po yung sinasabi ko dito, likeness, meaning the likeness of man. So, not having some similarity to a man, nor a superhuman, but a real human. So, siya'y totoong tao. Sapagkat siya ho ay pinanganak, siya ho ay lumaki. So, sabi po sa Luke chapter 2, He grew in wisdom and stature. He experienced hunger and thirst. Siya ho ay nauhaw. Siya ho ay nagutom. Siya ho ay naghihati. Di po ba? So, siya ho ay nalungkot. Siya ho ay napako sa krus. Hindi po ba? So, siya ho ay dugugo. Siya ho ay hinampas. So, may dugo mo ang Panginoon, may sugat mo ang Panginoon. Kasi kung hindi mo ba 100% tao ang Panginoon, possibly, walang dugo, nalalabas. At hindi lang po basta dugo ang lumabas, kundi tubig. Ito ay composition ng katawan ng tao. Parang 80% ng katawan ng tao is tubig. Kaya, pinatutunayan po ng salita ng Diyos na si Kristo ho ay tao. 100%. So, hindi ho sa 99.9%
tao. Okay? So, para po sa sinasabi ko dito, likeness. So, kaya it is proven by its likeness to every human. Excuse me. So, yung pagiging tao ni Kristo ay katulad na katulad mo natin bilang isang tao. Hindi lang mo siya makasalanan. Ano po? And bilang pagpapatuloy po dito sa verse 8, nasabi po dyan, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. So, ang pang-apat naman po dito, mga kapatid, is that his humanity is proven by his appearance. So, kanina, yung kanyang likeness, na katulad natin. Dito naman sa pang-apat, makikita natin yung kanyang appearance. O kung paano siya nakikita ng kapwa niya tao. Kagaya ho ng mga witnesses ng Panginoon, kagaya ho ni Apostol Juan na nahawakan, nakita, narinig, may dalawang mata, may isang ilong, may dalawang tenga. So, katulad ho natin mga tao, ang Panginoon. Di po ba? Kaya sabi dyan, it is proven by his appearance. So, being found in appearance as a man, and that word defines it as the one who was found by human witnesses in an ordinary human exterior. So, ordinaryong panlabas ng isang tao ang nakita ho sa Panginoon. So, hindi ho siya superhuman. Ano po? So, hindi ho siya yung typical na tao na halimbawa, kapag nakakita ho natin sa mga world records, Guinness Book of World Records, yung kayang bumila ng sasakyan, gamit lang ang kanyang sarili, okay? Yung kayang gumawa ng mga pambihirang bagay na talagang kamamanghaan ng madla. So, hindi ho gano'n ng Panginoon, na may pambihirang lakas sapagkat sa ho ay Diyos. It's just that sa kanyang pagiging tao, talagang he fully embraced yung kalikasan ng pagiging isang tao. Kaya nga may celebration mo tayo ng Pasko sapagkat sa pagsilang pa lamang ng Panginoon bilang isang bata, pinatutunayan nito na siya talaga ay tao. Okay? Hindi po siya yung nakikita natin sa mga TV, sa mga movies. Ipinanganak na may bawa ay may pambihirang lakas, So, may kakaiba siyang feature, na ang batang ito ay talagang makapangyarihan, kumbaga sa appearance pa lang, nakikita mo siya yung makapangyarihan na. So, hindi ho, sapagkat ordinary ho ang Panginoon. So, hindi ho siya kagaya ng mga imahe na nakikita ho natin na meron halo, diba? Na, kumbaga, pinapakita yung kanyang pagiging divine. Okay? So, wala yung appearance ng divinity. Sa part po ng Panginoon, siya mo yung nagkatawang tao. So, ito yung nangyari po dyan. So, it is the one who was found by human witnesses in an ordinary human exterior and closely related to our first heading, that is incarnation. It involves a genuine human existence without surrendering his divine nature. Hindi niya sinuko ang kanyang pagka-Diyos, ngunit taglay niya ang tunay na kalikasan ng isang tao. At maging ang panlabas na anyo ng isang tao. Kaya nga, veiled in flesh, the Godhead see. Hail incarnate deity, kung sa heart the herald angels sing. So, siya'y nagkatawang taong Diyos. Okay? At ang pagkakatawang taong niya ay talagang even sa panlabas ay makikita ho na siya'y ordinaryo tao lamang. Sabi po ng John 6:42, sabi ng mga tao, hindi bagat ito si Jesus, na anak ni Jose, nakilala namin, ito na pong
Kilala ko ang magulang niyan. Sabi ng mga tao. Bakit ko sinasabi na, ako'y naparito mula sa langit? Why does, sabi na, how does he now say, I have come down from heaven? So talagang kagulat-gulat para sa mga tao, ano po? Kagulat-gulat para sa mga Hudyo na bumulalas po sa bibig ng isang bata o ng isang adult, kagaya po ng Panginoon na sa ho'y ipinadala ng kanyang ama. Sa ho ay galing sa langit. Although kilala po siya na anak ni Jose at ni Maria, anak ng isang karpentero, lumaki sa Nazareth. Diba? So, nandun talaga yung ordinary, magiging ordinary ho ng ating Panginoon Jesus. Appearance. Tutunayan po, that's why that truth, itong katotohanan ito ay bagay na nagdudulot po sa atin ng pag-asa. Because it is a real, sabi nga, siya ay totoong person, siya ay totoong Kristo. Hindi ko siya nagpanggap na Panginoon. Hindi ko siya nagpanggap na Kristo kagaya ng mga taong nagsasabing sila daw. Hindi siya talaga ang tunay na Kristo. Okay? And, muli po, sabi ko dito sa number 5, verse 8, makikita po natin, He humbled Himself. He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. So, hindi lang ang kanyang appearance, hindi lang ang kanyang pagkakahalintulad sa atin, bilang tao, hindi lang ang kanyang servitude o yung kanyang maging isang alipin, hindi lang ang kanyang pagkakatawang tao in general, kundi ang kanyang submission, ang kanyang pagsunod sa kalooban ng kanyang ama ay ating pag-asa. He fully obeyed the will of His Father. Kagaya ng kanyang sinabi, ako'y naparito upang sundin ang kalooban ng aking ama, upang tukdin ang kalooban ng aking ama. Bagamat, on His part, ilabagay napakahirap para sa kanya. Kagaya ng kanyang panalangin sa Gethsemane, sabi niya, kung hanggat maaari, alisin mo po ang sarong ito ng aking paghihirap. Ngunit huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang masunod. Hindi ba? Hindi yan magaganap lahat kung hindi dahil sa kanyang pagkakatawang tao. Wala akong conversation, that kind of conversation, that kind of prayer, that kind of intercession, kung hindi mo dahil sa kapaskuhan. Na siya'y napalito sa mundo na walang kaliwanagan. Bagamat hindi siya tanggapin ng mga nasa mundo. Pero ibinigay niya ang kanyang sarili para sa mundo. Amen po ba? Amen. Kaya, pagdiwang mo tayo, mas maging makabuluhan po, mas magiging makabuluhan po ang ating celebration ng Pasko kapag inalala natin yung passion ng Panginoon. Nung sa ho ay ipinanganak mula pa lamang sa kanyang kapanganakan, the events before, nung kanyang kapanganakan, na talagang in detail, na si Maria at si Jose, talagang nag-travel sila for more or less 80 miles, papunta ho ng Bethlehem. Hindi mo dahil may census. Kundi sadyang ito ang takdang panahon ng Diyos para isilang sa mundo. Okay? And it is proven by His obedience, He humbled Himself. The humility of Christ. Ang kababaang loob ng Panginoon na walang makapapantay. This reaches the pinnacle of the concept. The incarnate Son became obedient to the point of death, even death on a cross. Hindi lang basta submission ito, kundi submission to the point of death. Kababaang loob hanggang sa pagsasakripisyo ng kanyang sarili. Diba? Sapagkat ito ang kanyang pag-ibig, ito ang demonstration ng kanyang pag-ibig sa mundong hindi kaibig-ibig. Ano po? The incarnate Son became obedient to the point of death, even death on a cross, displaying a perfect yieldedness to the Father's redemptive plan. A perfect yieldedness. Ibibigay niya ang kanyang sarili sa kanyang ama. Katulad ng kanyang sinabi sa isang wika, ano po sabi niya? Ama, sa
Sa iyong mga kamay ay itinatagubilin ko ang aking espiritu. Into your hands I commit my spirit. Until its very last breath, talagang ibinigay niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Okay? It's proven by His obedience. Hindi dahil sa pagsunod ng Panginoong Jesus, wala po tayo dito. We're still in our sins. Kung hindi dahil sa sakripisyong ginawa ng Panginoong Jesus, nabubuhay pa rin tayo sa pagdadalamhati. Nabubuhay pa rin tayo sa kawalan ng katiyakan. Anong mangyayari sa atin bukas? Kung halimbawa, ito yung araw ng ating kamatayan, ano kaya ang mangyayari sa atin? Kaya ito ho, mga kapatid, bagay na dapat nating panghawakan ng may pag-asa. Na si Kristo ho ay hindi mo lang naipakita, hindi lang ho siya nagparamdam, hindi lang ho siya nagparinig, siya ho ay bumaba sa mundo. Nakita, narinig, nahawakan, nabuhay, na may kababaan, namatay. To the point of death, even death on a cross. Napakabuti mo ng Diyos. Kung paano niya pinakita ang kanyang pagmamahal sa atin. Pagkamat wala naman siyang nakita sa atin upang tayo mahalin, hindi kasalanan. Hebrews 10:7. Then I said, behold, I have come to do your will, O God. Ako'y naparito upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. As it is written of me in the scroll of the book. Naparito ang Panginoon upang gawin ang kalooban ng kanyang Ama, upang isakatuparan ang plano ng pagtutubos sa sangkatauhang nawalay sa Kanya. Okay? Kaya, tunay na bagay na dapat natin ikagala ang Kapaskuhan. Tayo ho ang mas may dahilan para i-celebrate po ang Kapaskuhan. Amen po ba? Amen. Kahit, sabi nga, kahit walang dekorasyon, hindi naman ang criteria para mapil natin ang Pasko is kailangan may Christmas decoration, kailangan may handa sa Noche Buena, 500 piso. Diba? Kaya ay maka-attend ng mga Christmas fellowship, Christmas party. Ano po? Hindi ka naman mag-determine para masabi mo, naiintindihan mo at pagdiriwang mo ang Kapaskuhan. But the fact na ipinaramdam sa iyo, ipinaabot sa iyo ng Panginoon ang kanyang salita, na ang mensahe ng kaligtasan o pagtutubos at iyong tinanggap. Mas makabuluhan po ang ating pagdiriwang. Kahit man wala hong ganong karangya o rangya ang ating pagdiriwang ng taon, ang mahalaga ay ang kaligtasan. Naintindihan natin ang pagparito ng Panginoon, ang katotohanan sa likod ng kanyang pagpapakababa. At ito'y pag-asa ng bawat isa. Okay? Kaya, the humanity of Christ is our hope. This Advent, yung kanyang pagparito bilang isang tao at ang kanyang naging buhay habang sa'yo nasa mundo ay ang ating pag-asa. Hindi lang ang hatid na pag-asa ho ni Kristo sa atin ay doon lamang sa panahon yun na siya ho ipinanganak at hanggang sa kanyang pamatay. Kundi magpasawalang hanggan. Ang pag-asa natin ng ating Diyos. Sapagkat meron pang naghihintay para po sa bawat isa. So, tinatawag po natin langit, glorification. So, Christ's humanity is one of the truths where our hope hinges on. Okay? So, kumbaga, dito ko nakabisagra ang ating pag-asa. The fact that Christ
Siya'y nagkatawang tao, siya'y namatay, itindig, at muling nabuhay para sa akin. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong salita. Kung na po na pag-asang hatid sa amin ang inyong mensahe, Panginoon. Ang mensahe ng Pasko, ang mensahe ng pagkakatawang tao ng aming Panginoon Jesus. Ay bagay na dapat namin ipagdiwang o Diyos. Kaya patuloy kaming turuan ng maluwalhating katotohanan ito sa aming pong paglakad sa mundong ito at patuloy mo Diyos na maging daan ang aming pong selebrasyon upang marami pang mga tao ang makaunawa at maligtas Panginoon. Tunay na makakilala sa iyo. Umingin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Umingin po, Panginoon.